Ngayong araw si Jeep Doctor, literal na magiging Jeep Doctor dahil ang aayusin natin ngayong araw na to, pampasaherong Jeep. Ang problema, wala daw headlight at yung ilaw niya sa taillight laging nakasindi. So pagdating ko pa lang dito sa Jeep na to, nakita ko na kagad yung problema. Tol. Kaya walang switch. O di ba? Paano nga namang mapapagana ng driver yung headlight niya kung yung mismong switch niya putol na? Kaya hindi na ako nagdalawang isip agad dito. Ang una ko nang binaklas, yung manibela. Kailangan ko kasing mahanap yung mga wirings ng headlight. Tapos, ang magiging problema pa rito dahil nga Jeep ito, hindi madaling hanapan to ng switch assembly. Kaya ang gagawin natin, maggagawa tayo ng improvised na switch. Ito nga pala yung wiring para sa headlight. Ang kaso nung binalatan ko yan, napakaraming wire. Mga 7 o 8 wire yata yon. So alin doon yung para sa headlight. Ang mahirap pa dito dahil nga naputol yung switch, hindi tayo makakapag-trigger, di ba? Tinignan ko rin muna rito sa fuse kung alin ang mga wirings dito para sa headlight. Ang problema, meron ako nakitang kakaiba. Okay. Ito yung wag na wag niyang gagawin, guys. Kaya nga naglalagay ng fuse para kapag may short circuit puputok yung fuse. So ang ginawa, nilagyan ng alambre, oh. So kapag may short circuit, hindi yan puputok yung alambre na. So anong mangyayari? Masusunog yung sasakyan. Ayan, ang galing nang gumawa. Pumutok na nga yung fuse, oh, halata. Ginawa, nilagyan ng alambre. Wala pa akong fuse na available. So ganito, guys. Kapag ka ito, gaya nito, lahat ng fuse ganun, no? Oh. Ililipat ko sana yung fuse. Ito po. Okay. So ito, kapag pumutok to, ibig sabihin may short circuit. Okay, so hindi naman siya pumutok. Nilagay ko siya doon sa isa. Doon sa pangalawa, pag pumutok to, may short circuit. Okay, so hindi naman siya pumutok. Okay, so most probably baka nag-busted fuse lang. May ginawa silang wiring dito dahil napansin ko may mga wirings na ginawa rito sa sasakyan. Baka na short circuit nila kaya pumutok yung fuse. So huwag na huwag niyang gagawin to. Ang galing nung gumawa, oh. Dalawa pa naman yung nilagay niya. So kaya kayo naglalagay ng fuse para pag short circuit, puputok yung fuse. Pero kapag nilagay nyo ng ganyan, wala na. Susunugin nyo yung sasakyan nyo pag ginawa nyo yan. Dahil nga problemado ko kung alin dito sa mga wire na to ang trigger para sa headlight. Nako, kailangan ko munang matesting yung relay sa labas. Kaso ito naman ang bumungad sa akin, yung relay, yung mga terminal niya, nahuhugot na. So hindi na pwede to, kailangan ko ng palitan. Kaya ito na muna yung inuna ko. Pinalitan ko muna siya ng relay socket para matesting ko kung alin dito sa mga wires na to ang para naman sa headlight. Buti na lang lahat ng wiring dito sa naputol na switch negative trigger, ang ibig sabihin body ground yung kanyang switch. Kaya yung kasama ko, pinadikitan ko ng body ground yung wire tapos isa-isa kong tinesting yung mga relay. Dikit. Dali. Huwag muna dikit pa. Okay. Wala? Dinikit mo na? Dito nga siya. Yun nga. Sa diskarte na to, nahanap ko na rin kung anong wire ang para sa headlight. Pero tinesting ko na rin dito yung mga relay at inalam ko kung anong relay ang nagko-control sa headlight. At ayan na nga, nakita ko na, di ba? Ito siya. Dali. Nakadikit lang yan, ha. Sira tong relay na to. Itong isa. Okay. Hindi pa doon natatapos ang problema. Nakikita nyo ba kung gaano karami ang wire na yan? Siyempre, meron dyang wire para sa left signal light at merong wire para sa right signal light. Meron pa para sa bosina, yung headlight na high beam at yung low beam. O diba? Kaya lahat yan, inisa-isa kong itesting. Pero siyempre, kailangan mga bossing, alam nyo dapat ang ginagawa nyo. Kapag wala kayong alam sa electrical, huwag nyo nang pakialaman. Ito nga pala yung 3-way switch na nakakabit dito sa Jeep na nagsisilbing hazard switch niya. Dahil nga naputol yung main switch dun sa assembly, kailangan nating mag-improvise ngayon ng signal light para dito sa Jeep na to. So ito yung ginawa kong left and right signal light niya. Pansamantala lang ang switch na to para makabiyahe muna yung Jeep habang naghahanap pa sila ng replacement para dun sa main switch. Kasi hindi naman ganun kadaling hanapan ng switch to kasi nga Jeep, lahat ng pyesa nito chop suey galing sa iba't ibang sasakyan. Gepa. Yan. Ilaw. Kaliwa. Yung kabila.
Okay na po. Sige po. Sa harap po. Harap. Kanan. Ito, kaliwa. Okay. Sige po, signal. Kaliwa. Kanan. Okay na. Kaliwa po. Kabila. Sige pa. Yan, kaliwa. Okay na po. Headlight. Apo. Apo. Pataas. Okay na. Ito na nga pala yung pansamantalang switch na nilagay ko. Itong isang to is para sa signal light niya, para sa left and right signal. Tapos ito namang isang switch is para sa headlight niya, isang high beam at isang low beam. Lagi nakailaw yung brake light. Dapat nakapatay na yan. Bakit? Kasi yung brake light, hinugot ko na yung switch. Ayan o, nakahugot na yung switch pero naka-on pa rin. Ngayon may nakita ako nakatap na wire. Etong switch na to, nung nilipat ko rito, umilaw, underglow. Patay na pa. Hindi ba? Ang galing nung gumawa. Kaya tuloy itong switch na to, kahit naka-disconnect yung brake switch, may power siya. Kasi naging dito yung switch, oh. Alang-alang sa accessories, nagkaroon siya ng underglow light dito. Nag-malfunction naman. Ayan, kapag naka-ilaw to, nakapatay ilaw dyan, pa. Patay. O, diba? Alisin ko to. After ko maiayos yung wiring, ito na siya mga Preno boss. Po. Yan, bitaw. Headlight. Taas. Yan. Preno. Okay na po. Sige. Hindi ko na dinisable yung kanyang underglow lights. Inayos ko na lang yung kanyang wiring. Pero yung switch na nakalaylay, bahala na dyan yung driver. Kailangan niyang butasan yung mismong dashboard para mailagay yung switch na yon. Kahit naka-disconnect yung brake switch, may power siya. Kasi naging dito yung switch, oh. Alang-alang sa accessories, nagkaroon siya ng underglow light dito. Nag-malfunction naman. Ayan, kapag naka-ilaw to, nakapatay ilaw dyan, pa. Patay. O, diba? Alisin ko to. After ko maiayos yung wiring, ito na siya mga Preno boss. Po. Yan, bitaw. Headlight. Taas. Yan. Preno. Okay na po. Sige. Hindi ko na dinisable yung kanyang underglow lights. Inayos ko na lang yung kanyang wiring. Pero yung switch na nakalaylay, bahala na dyan yung driver. Kailangan niyang butasan yung mismong dashboard para mailagay yung switch na yon.